Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Karkar sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Karkar. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, 84 na kabanata, ang talata po ay 8. Dinggin mo ang dalangin ko, O Yahweh, makapangyarihang Diyos. O ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Selah. Dinggin mo ang dalangin ko, O Yahweh, makapangyarihang Diyos. Dinggin mo ang dalangin ko, O Yahweh, makapangyarihang Diyos. O ikaw na Diyos ni Jacob. Dinggin mo ang iyong lingkod. O ikaw na Diyos ni Jacob. Dinggin mo ang iyong lingkod. Sela. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba. Humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Aming idinudulog sa iyo ang aming mga kaisipan, mga sinabi, mga ginawa nang hindi ayon sa inyong kaluwalhatian. Kami po ay linisin sa magitan ng banal na dugo ng aming manunubos habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Karkar sa probinsya ng Cebu. Aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Karkar nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Karkar. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tunay, tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagpupulay ay mula sa aklat ng Genesis, 42 kabanata. Ang talata po ay 18 hanggang 20. Pagsapit ng ikatlong araw, sinabi ni Jose sa kanila, ako'y may takot sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito. Kung talagang nagsasabi kayo ng totoo, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo. Ang iba'y makakaalis na at maaari nang iuwi ang pagkaing binili ninyo para sa inyong mga pamilya. Ngunit, pagbalik ninyo'y kailangang isama ninyo ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo at hindi kayo mamamatay. Sumang-ayon ang lahat. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita.
Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan, maliwanag na si Jose ay nagbigay ng kanyang bahagi. Ano po? Sabi niya, may takot ako sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon na patunayan na hindi kayo nagsisinungaling. Ibigyan ko kayo ng pagkakataon na mabuhay. So kung talaga nagsasabi kayo ng totoo, isa lang ang ibibilanggo. Yung iba, makakauwi na kasama yung mga pagkain para sa inyong pamilya. Pero pagbalik ninyo, kailangan kasama ninyo yung bunso ninyong kapatid. Alam niyo po, napakaganda nitong trade na ito. Ano po? Na patutunayan nila yung kanilang katotohanan sa pamamagitan ng pagsasama doon sa kanilang bunsong kapatid na si Benjamin. Pero, hindi nga pinasama ng tatay nila. Ano yung kanilang kasiguraduhan na maisasama nga nila si Benjamin? Ano po? Pero, ito po ay nagbibigay sa atin ng kaisipan na tunay si Jose ay nasasabik na makita ang kanyang bunsong kapatid. Ito po yung kanya talagang kapatid sa ama at sa ina. Ano po? At sa bahaging ito ng banal na kasulatan, mararanasan natin yung emosyon. Ako po, walang-galang na doon sa mga kapatid niya. Ang aking pong nararamdaman ay labis na excitement para kay Jose na makita muli si Benjamin. Alam niyo po sa katotohanan, may mga pagnanais tayo sa buhay na ito na kung mababatid natin kung kailan ito magkakaroon ng katuparan, doon po mas umaakyat, mas tumataas yung excitement natin. Ano po? Pero, mababatid din po natin na siya'y nagiging maingat para sa pagpapahayag ng kanyang emosyon. Hindi niya binabaliwala na, di ba, no, kung paghinalaan siya ng kanyang mga kapatid. Alam niyo po yung karunungan ni Jose, talagang ginawad ng Panginoon sa kanya. Kasi nakaisip na siya ng mga kadahilanan, ng mga kapamaraanan, kung paano niya tatanggapin, kung paano niya makikita, kung paano niya mahahawakan yung mga bagay na matagal na niyang pinapangarap. Ano po? At ito po ay sa kadahilanang ang pangunguna at pagsama ng Panginoon ay kanyang nararanasan. Kamusta na ba ang iyong mga tinataglay na blessing galing sa ating Panginoon? Kapatid, bit mo ba? Na-experience mo na ba? Na-enjoy mo na ba? O hanggang ngayon, nga. Mga kapatid, hindi ko po kayo pinagtatawanan by the way, pero gusto ko lang ipaalala na yung pangako ng Panginoon sa atin sa kanyang panahon. Pero meron po tayong marapat na ganapin. May responsibilidad tayo na lakaran at sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya sa pagkakataon na hindi natin tinatanggap ang utos ng Diyos, baka naman dahil hindi natin sinusunod. Hindi tayo kumikilos patungo sa katuparan at kaganapan ng kanyang kalooban. Dito po papasok yung
paalala para sa bawat isa sa atin na samantalang tayo'y nabubuhay sa sanlibutan ito, meron pa rin tayong mga kinakailangang hakbang na ganapin para lubos nating maranasan, makita, mahawakan, ma-experience at ma-enjoy ang kalooban ng Diyos. Alam niyo po yung ibinahagi ko patungkol dun sa pangangailangan ng aking anak. Hindi naman po yun mabigat para sa akin. Kasi nakaisip na ako ng paraan. Pero sabi ko nga, nung nakikipag-ugnayan ako sa Panginoon, Lord, pasensya ka na kasi alam mo naman, limitado yung aking kaisipan, kaya nakagawa na agad ako ng sarili kong solusyon. Pero alam niyo po, nararanasan ko ang pagmamahal, ang pangunawa ng ating Panginoong Diyos na na-excite po ako na magaganap ang kalooban ng Panginoon. Hindi sa aking paraan, kung hindi sa Kanya. At ito po yung nais kong ibahagi sa bawat isa sa atin na magpatuloy tayo sa pagtitiwala sa Panginoon na yung mga bagay na tinatangkilik natin, praise God, kasi may trabaho tayo, may negosyo tayo, may pinagkukunan tayo. Pero, higit sa lahat, ang lahat ng ito ay dahil at galing sa Panginoon. Alam niyo, yan yung maliwanag na sinabi sa akin ng Panginoon, yung pagkakataon na merong nagpala sa simbahan, tapos tuwan-tuwa ako, tapos sabi ko, Lord, kasi binless ni simbahan, ganito, ganyan. Sinasabi ko sa Lord, no? Tapos sabi ng Lord sa akin, Bernie, maliwanag po yung pangalan ko eh. Sabi niya, kung hindi nila pagpapalain ng simbahan, may paraan ako. Sabi ko, natigilan ako. Sabi ko, ano naman po thankful naman po ako, grateful naman po ako. Sabi ng Panginoon, naiintindihan kita. Pero gusto kong mabatid mo na ako ang nagpalang sa simbahan. At ito po, gusto kong ipaalala para sa bawat isa sa atin. While we may be receiving blessings from anyone or from everyone, lahat ng ito ay galing sa Panginoon at patung sa Panginoon. Kaya, hindi tayo dapat mangamba. Alam niyo po yan yung isa sa inalis ng Panginoon sa akin when it comes to releasing the blessing that the Lord has given me. Hindi po ako nagkakaroon ng problema kasi yung kaisipan ko, galing sa Diyos to. Ang Diyos ang magbabalik dito. Kaya, panatag po yung aking puso, yung aking kaisip. Kaya pag sinabi ng Lord sa akin, bigyan mo si ganito, o iabot mo kay ganyan, ganito. Sabi ko, okay. Hindi dahil sa, hindi naman kasi sa'yo yung pera, so kaya madali para sa na ipamigay. Well, pwede nyo sabihin yan, pero hindi ba? Now, when we take hold of God's blessing, hindi rin tayo bara-bara, basta-basta sa pagbibigay nito, pagkakaloob nito kung kanino lang. Kaya napakahalaga that we constantly communicate with our God. In which case, magiging maliwanag sa atin saan niya gustong dalhin para hindi tayo matatakot na sa susunod, mawawalan uli tayo pero siya pa rin ang magkakaloob. Dalangin tayo. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang pinagmulan at patutunguhan ng lahat ng bagay. Kami po'y nagpapasalam sapagkat, Lord, you have considered us as a channel of your blessings. Nagiging dahilan kami upang ang iyong pagpapala ay maranasan at tunay na
ma-experience ng aming mga kapatid. Lord, patawarin mo po kami. Linisin mo yung aming mga desire, especially patungkol sa mga bagay na aming tinatanggap o tinatangkilik. Lord, patawarin mo kami kung sa kaisipan namin, ang company ko ang nagbe-bless sa akin. Ang simbahan ang nagpapala sa akin. Patawarin mo po kami kung lalo na kapag tao yung aming tinitignan na pinanggagalingan ng aming pagpapala. Sapagkat sa katotohanan, ikaw po ang tunay na pinanggalingan at marapat na patunguhan ng aming mga blessings. At Lord, kami naniniwala, you will continue to educate us and bring us to the understanding that these blessings should also be a blessing unto others. At Lord, kami excited kasi batid namin, ipinagkaloob mo na ang kakompletohan ng iyong pagpapala. Dasal din namin ang iyong biyaya sa bayan ng Karkar, sa iglesia ng bayan ng Karkar. Lord, ang aming panalangin, ikaw pong magkaloob ng unawaan sa katawan ng aming Panginoong Kristo sa bayan ng Karkar. Hayaan mong dumaloy ang pagmamahal, dumaloy ang pagpapatawaran, dumaloy ang pagkakaisa, maging dahilan kung bakit ang bayan ng Karkar ay maglilingkod at susunod sa iyo. Maging dahilan ng pagkatatag ng altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Karkar. Hayaan mong maranasan nila ang pagsama, pangunguna, ang biyaya sa pangalan ni Jesus. And Father, we also pray for the fullness of your blessings sa bayan ng Karkar. Maging dahilan nito, Panginoon, na ang iyong himala ay kanilang maranasan sa pangalan ni Jesus. Dasal din po namin na dumaloy ito sa buong Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Kalooban mo sila ng kaunlaran at hayaan mong maranasan ng buong Luzon, buong Visayas at buong Mindanao. Hayaan mo, Panginoon, na matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Yan ang aming panalangin, Panginoon, kumilos ka ng may kapangyarihan sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw po ang magkaloob ng lahat ng biyaya sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mong sila'y magpahayag sa mga bansa na yung pinagdalahan sa kanila. Gayun din po sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Lord, ikaw po ang magkaloob ng lahat nilang pangangailangan, lalo na ang iyong pangunguna at pagsama. As we also pray for the fulfillment of your purposes sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming pinakamamahal na bayan. Lord, mapangyari ang iyong dakilang kalooban habang aming hinihiling, ikaw ang maglantad ng kasinungalingan ng kaaway. And we believe, Father, the fulfillment of your blessings will continue to testify of your faithfulness in Jesus' name. Lord, namin din pong idinudulog sa iyo ang iyong pagkilos sa mga bansa, Lord God, ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bansang ito, lalo na yung mga naglilingkod sa iyo, Lord, yung mga misyonero, yung mga pastor. Dasal namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagsama at pangunguna sa kanila. At hiling namin, Panginoon,
Walang gawa ng kaaway ang magtagumpay laban sa iyong mga lingkod, bagkus sila, Panginoon, ay sumunod sa iyong kalooban. As we also pray sa Hong Kong, Macau, Taiwan, kilusan mo po ang mga bayang ito, mapangyari ang dakilang kalooban mo. Gayun din po, Panginoon, sa China, Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at Amerika. Lord, we declare the fire of revival. Hayaan mo nga mga bansang ito'y kumilos ng may kapangyarihan to fulfill your purposes. Habang aming sinasalita ang kapayapaan sa bansa ng Israel. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, ayan yung pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.